nakasanayan na tayong pampalamig, pero ngayong summer, may mga bagong tuklas na flavor na talagang kakaiba, katulad ng ice cream mula sa itlog ng buwaya at shake mula sa gulay. Like mo? Sa Crocodile Park sa Davao City, alagang-alaga at pinararami ang mababangis na buwaya. Ang halos 100 inahing buwaya rito, minsan lang daw sa isang taon kung mangitlog. Pero maramihan. Bawat inahin nakakapangitlog ng mula 40 hanggang 60 itlog. Yun nga lang, hindi lahat ng itlog napipisa. Meron daw tinatawag na infertile egg o yung hindi nabuo para maging buwaya. Pero hindi naman nabugok o nabulok. Hindi mo siya pwede matawag na bugok kasi ang bugok kailangan may embryo sa loob, kaya lang hindi napisa, hindi siya nakalabas. Ito ngayon, hindi siya nabugok kasi wala namang nabuo sa loob. Infertile ang tawag dito. Saka napansin natin na may crack na eh. So, lumabas na rin yung hangin, so wala na siya mapagkukunan ng hangin dito. Mamamatay or hindi na talaga mabubuo yung embryo sa loob. At para pakinabangan ang mga itlog na ito, ginagawa nila itong ice cream. Una munang ihihiwalay ang yolk o pula ng itlog ng buwaya. Sa pinaghalong asukal at gatas, isasama ang mga pula ng itlog ng buwaya. Lulutuin hanggang lumapot. Palalamigin. Hahaluan ng condensed milk at corn syrup. At pwede pang sangkapan ng ibang flavor katulad ng durian na marami rito sa Davao. Tapos halang na. Ilalagay sa ice cream maker, palalamigin. Ang bangis ng crocodile egg durian ice cream matitikman sa halagang 120 pesos kada cup. Mas mahal syempre dahil ang sangkap na itlog kakaiba. Pinapalapot po nyo na yung ice cream kasi yung ice cream po 50% air, 50% ingredients. So nakakatulong siya magdagdag ng creaminess sa ice cream itself po. It's different. It's got a strong aroma, just like durian. Meron siyang parang buo-buong mga fiber na basta masarap. Sa industriya ng paggawa ng ice cream, ito na nga raw ang in ngayon, pagtuklas ng mga bagong flavor. Sa Japan, may squid ink ice cream o ice cream mula sa tinta ng pusit. Horse flesh ice cream mula naman sa karne ng kabayo. Ayaw namang magpahuli ng mga tigamunyos sa Nueva Ecija sa patalbugan ng mga kakaibang sorbetes. Kaya bukod sa mga kalabaw, pinag-aaralan na rin ngayon ng Central Luzon State University ang pagpaparami ng tilapia na maaaring umabot sa 2 kilo ang bigat kada isa na ginagawa rin nilang tilapia ice cream. Matapos maihiwalay ang laman ng tilapia, pasisingawan ito. Pagka-steam natin ng ating tilapia fillet ay atin naman po itong i-flakes. Ihahalo sa all-purpose cream, condensed milk at gatas ng kalabaw. Sasamahan ng keso at walnut. Ang bawat ingredients po ng ating tilapia ice cream ay nagko-complement po sa bawat isa at nakakatulong din sila sa pagtanggal ng lansa ng isda. Palalamigin. Pwedeng mabingwit ang sarap ng tilapia ice cream sa halagang
700 pesos kada galon. At hindi raw ang lasa ng tilapia ang nangingibabaw, kundi ang pambihirang linamnam ng sorbetes na ito. Maganda kasi yung consistency ng meat ng tilapia being raised sa Freshwater Aquaculture Center. Yun yung isang component na kinoconsider ko bakit hindi siya ganun kalansa. Sarap! Parang may pagkasalad na parang buko salad na parang mix na grenade. Paano po sinabi ko sa yung tilapia yun nandiyan sa alis? Wow! Talaga? Tilapia to? Talaga lang parang hindi talaga na tilapia. Walang lasang tilapia yun. May something siya eh. Pero masarap. Parang wala ko nalasang tilapia, pero masarap siya. Bukod sa ice cream, pampawi ng napakainit ngayong panahon ang iba't ibang klaseng shake na sinangkapan ng mga sariwang prutas. Pero ibahin nyo ang restaurant na ito sa Quezon City dahil hindi lang prutas ang gamit nilang pampalasa sa kanilang shake, pati na mga masusustansyang gulay. Ang lalaki nito, nasa luyot, fresh na fresh. Ang pagiging veggie lover ni Marlene, nais daw niyang ituro rin sa kanilang mga suki sa paraang hinding-hindi nila matatanggihan. Ang mga sariwang gulay at prutas na gamit ni Marlene sa paggawa ng shake, piling-pili raw at sila mismo ang namitas. May exposure to different mga herbal groups ng mga seminar ng how to stay healthy and fit na pinumbayan ko yung mga nalalaman ko na ingredient and nagustuhan naman ng mga teenager. Isa sa pinakamabenta nilang shake ang Banalunggay Shake o saging na saba na hinaluan ng dahon ng malunggay. Diba usually malunggay mapait? Hindi siya mapait. Mas refreshing nga siya. Patok na patok rin ang pinaghalo-halong talbos ng kamote, saluyot, malunggay at pinya. Ito ang leafy shake. Mas nalalasahan ko yung pineapple eh. Pero alam mo may dahon eh. Alam mo eh. There's a green taste in it. Pero okay naman. Ayos. Kung madalas na buto lang ng kasoy ang paborito nating nguyain, tsak na kikiligin ka raw sa sarap ng kasoy shake na hinaluan ng mismong laman ng sariwang kasoy. So, chinap ko yung fruit and here it is. Herbal syrup. And of course, ice again. Kasoy shake. Andun pa rin yung nutty flavor ng kasoy. At the same time, it's very soothing sa when you drink it, yung texture niya when it goes into your Okay siya. Ang mga shake na ito ang nakitang paraan ni Christine para mapakain ng gulay ang 3 taong gulang niyang anak na si Luis. Active yung lifestyle ng bata, palagi naglalaro, takbo ng takbo, tapos hindi pa kumakain ng mga masustansyang pagkain. Siyempre, nag-isip na lang ako kung paano ko siya pakakainin ng mga gano'n. It's not wrong or it is not bad to try new foods. But you make sure that you are knowledgeable and well-prepared in preparing them correctly. Talagang well-washed, the source, kung saan galing yung mga yan. Upang malabanan ang maalinsangang panahon ngayon, pilit tayong humahanap ng mga paraan para ma-enjoy ito. Ice cream mula sa itlog ng buwaya, mga shake mula sa iba't ibang mga gulay, ang mga flavor na pwedeng matuklasan ngayong summer, talaga namang unlimited. Mga pagmamahalang nakabuo ng mga munting paraiso.